ang manggagawa po ng Panginoon na ating mga butihing mga district pastors. Nandito na po sila. On board na po sa ating platform. Magandang umaga po sa lahat. May aga sa tanan. Welcome ginang tanan. I hope nga mabuligan ta pukaw ang mga punta, no, nga maka-join karon. Because this is the very first time that we can have our special feature featuring our guest speaker at ako po ay nagpapasalamat sa ating butihing Pastor Vicente na tinanggap niya po ang invitasyon natin na maging speaker po natin ngayong umaga po mga kapatid. So, I hope that other participants will be able to catch up today. After that, the presentation of Pastor Vicente po, ay meron tayong panahon na magtatanong po, question and answer, related po sa kanyang topic, mga kapatid. So, welcome ang lahat. Meron tayong opening song, then opening prayer to be led by Elder Federico Mateo from Mindanao, from Cablon Church. Then, after that, I'll be giving the introduction, background po ng ating speaker. Then, after his presentation, there will be an opportunity for us to through questions related po sa topic na i-presenta niya. Then, our closing song, our theme song, then the closing prayer. So, welcome po sa lahat ng mga participants natin dito sa Zoom at saka po sa ating Facebook Live sa page ng Negros Occidental Conference. For those of you who will be able to open your Facebook page of the Negros Occidental Conference kahit saang sulok ng mundo. Good morning, good evening, good afternoon, anong oras po, anong time zone. We are welcome you to join us. Our blessings in the dawn, pagpagmaayo sa pamanag-panag. Koronahan ta ang hari ko, ang himayain mo. Kung malimtan ko ang tunog sa korona
manalangin. Ama naming banal, nasa kayatasan ng mga langit. Ngayong umaga, Panginoon, Ikaw ay aming pinasasalamatan sa iyong kabutihan, sabat sa amin. At salamat, Panginoon, mayroong 27 na narito sa iyong plataforma ngayong umaga. Ang pagpapala sa bukang liwayway o ang pagpapayos panagbanag. Sana, Panginoon, ay pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Pagpalain mo rin ang aming invite speaker, Pastor Vicente, na kasama namin. At salamat, Panginoon, bagamat kami ay malayo bawat isa, ngunit kami ay pinagtipon mo nitong umaga upang makarinig ng iyong mga banal na salita. Sana, Panginoon, aming hilingan na iyong banal na espiritu na sumasa amin nang magagayoy magkaroon kami ng kalakasan sa aming mga pananampalataya. Pagpalain mo rin si Pastor Hibir sa kanyang pangasiwa sa programang ito. At ngayong umaga, Panginoon, sana kaming lahat na narito ay pagpalain mo sa bawat oras na ang ganitong mga pagtitipon, banal na pagtitipon, banal na mga kapatiran na narito, magkaroon ng masigasig at matatag na pananampalataya hanggang sa iyong pagparito. Panginoon, alam naming ito ang kapamaraanan nitong huling panahon, digital ministry na naging pagpapala para sa amin. Kaya ambot sa amin, aming hiniling ang iyong makalangit na katalinuhan, makalangit na paggabay sa aming mga buhay. Itong lahat, Panginoon, aming hiniling habang nagpapatuloy ng iyong pag-ibig, ang iyong kapangyarihan sumasa amin. Itong lahat aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Elder John Mateo from Cablon Church in Southern Mindanao. I would like to introduce our speaker this morning. After finishing his studies in philosophy and history of religion at Philippine Union College, before now Adventist University of the Philippines, in April 1971. He was immediately employed as a ministerial intern at Central Luzon Conference in May 1971. In 1972, he was given his own district, and after about 18 months, in 1973, he was granted the Advanced Internship Program by then Far Eastern Division, now Southern Asia Pacific Division. Upon graduation, he was sent to Palawan Adventist Academy as a Bible teacher, and the following year, he was ordained to the gospel ministry. In 1977, he returned to Manila and was assigned to the Mission Publishing Department as publishing chaplain. Then, from 1979 to March 1985, he served at the Philippine Publishing House as chaplain and personal officer. He also at the same time pastored the PPH Church. From April 1985 to December 2005, 20 years plus, our speaker was the Publishing Ministries Associate Director, serving primarily as the Literature Ministry Director, LMS Director, for the North Philippine Union Mission. Ay ngayon, dalawang union conference na ito or mission, ang NPUM na naging NPUC at ngayon ay na-bifurcate na into two unions.
So, our speaker was granted an early retirement at 61 years old in January 2006. Although retired from active denominational employment, but very active with respect to the ministries the Lord has given him. There is retirement in the ministry, di ba? So, patuloy yan mga kapatid. Kahit wala na tayo doon sa trabaho natin sa conference, pero nandun pa rin ang ating sangkot sa gawain ng Panginoon. Eh kung paano ay naging aktibo po siya na promoter at palaging inibitahan kahit saan sa stewardship education, ay that will be part of his presentation. So, dearly beloved, I would like to introduce to you the man of God, uh, the speaker of the hour, no other than Pastor Claro Ruiz Vicente. We will now give him the time. Shalom sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Morning. Ayon Good morning. ako ba'y ang sound ko ay okay? Okay, 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 Pastor. Loud Thank and clear. you. Ayon sa Lucas 12:42 hanggang 44, at sinabi ng Panginoon, sino nga ba ang tapat na matalinong katiwala na pagkakatiwalaan ang kanyang Panginoon sa kanyang mga alipin upang sila'y bigyan ng kanilang bahaging pagkain sa tamang panahon? Mapalad ang aliping yun na maratnan ng kanyang Panginoon sa gayong ginagawa. Tunay na sinasabi ko sa inyo na kanyang ipagkakatiwala ang lahat niyang ari-arian. Sa ating Diyos ang kalwalhatian. Dahil dito, tapos na yung hanggang dun lang. Hanggang sa lahat niyang ari-arian. Ako'y nagpapasalamat mga kapatid sa inyong imbitasyon at binibigay ko ang kalwalhatian sa Diyos dahil dito sa oportunidad na ibinigay niya sa akin na makapaglingkod sa inyo dito sa Negros Occidental Conference. Counting background ng aking karanasan tungkol sa kaalaman ng pagiging katiwala. Noong year 2000, ako ay napiling maging stewardship leader ng Philippine Publishing House Church. Pinahintulutan akong magsalita sa hour of worship, minsan isang buwan, sa loob ng 3 taon tungkol sa stewardship. Bunga nito ay nagkaroon ako ng 4 na serye ng seminar tungkol sa pagiging katiwala. At dito ko rin nakita ang napakalaking kahalagahan na dalhin ang temang ito, napakahalagang paksa ng stewardship sa mga iglesia. Noong 2002, nagpasimula ang imbitasyon sa akin. At hanggang sa nagretiro ako ng Disyembre 2005, ay nakapag-seminar ako ng siyam na iglesia. At yung nakita ko sa Philippine Publishing House Church ay naidiin sa mga siyam na iglesyang ito. Marami ang nagsasabi na
matagal na silang Adventista, ngunit ngayon lang nila narinig ang mga sinasabi ko. Kaya nga, isang taon bago ang aking retirement ay hiningi ko sa Panginoon na payagan akong mag-retire ng maaga, pagkat alam ko na sa denominasyon natin ay optional yung 60. Kinakailangan naman tapusin ko ang term ko, kaya 61. Isang taon bago ako mag-retire ay sumulat ako sa committee ng union at pinagbigyan naman ako. Mula year 2006, Enero, meron na akong imbitasyon at nagpatuloy yan ah, hanggang sa ngayon. Sa loob ng halos 20 taon ay nakapaglingkod ako sa mahigit na 60 iglesia. 2 sa Mindanao at isa sa Visayas, sa Iloilo. Doon ko rin na paglingkuran ang konferensya ng tinipon nila ang mga manggagawa, mga pastor, at sa loob ng 3 araw ay ipinesent ko yung aking seminar, Abundant Life. Mula ng aking retirement, kagaya na banggit ko sa inyo, ay marami ang aking naglingkuran. Naputol lang ito nung panahon ng COVID. Nasa iglesia ako, nakakatatlong presentation ako ng ginawal na. Kaya mabuti na lamang ang nauso ang Zoom at napilitan akong pag-aralan yan. Nakapagpatuloy pa rin ako ng paglilingkod sa seminar, ilang mga iglesia, at ganoon din sa Canada. Naimbitahan din ako sa iba't iba na hindi na seminar. Ngunit kapag ka hindi seminar at ako ay naimbitahan ng isang Sabado, stewardship pa rin ang aking dala. Primarily ay ang principles ng stewardship. Kuminsan ay stewardship ng kalusugan, stewardship ng time, talent, sapagkat yan ang mga nabuo ko sa PPH Church. Sa dating na Sabat, September 6, ay matatapos ko ang pang-63 iglesia. Ang paglilingkod ko sa inyo ngayon ay itong kahuli-hulihang paksa sa Sabadong darating. Ang biblikal na paraan ng pantay na pagbibigay. Manalangin mo tayo. Ipaalam mo sa amin ang iyong mga daan, o Panginoon. Ituro mo sa amin ang iyong mga landas. Akayin mo kami sa iyong katotohanan. Kami iyong turuan sapagkat ikaw ang Diyos na aming kaligtasan. Sa iyo'y naghihintay kami ng buong araw. Amen. Kung napansin niyo, ang dalangin ay mula sa awit 5:4 hanggang 5. Karaniwang ang pagkakaintindi ng salitang pantay, equal, ay pagbibigay ng pareho ang halaga. Kagaya ng dati, ng lumang paraan natin sa Sabbath School lesson, bawat klase ay merong goal sa pananalapi. At ang sistema ay pinaghahati-hatian yan ng pare-pareho. Halimbawa, ang goal ng Sabbath School class ay 500 at 10 ang kaanib, tig 50. Yan ang karaniwang nasa isip pagdating sa equal giving.
Subalit hindi ito ang paraan ng Biblia. Ang pagiging katiwala sa kabuuan, unang isipan, walang mas mabuting panukat ng paglago sa bagong buhay kaysa sa dako ng pagbibigay. Ganyan kahalaga ang stewardship. Pagkat diyan makikita ang pagbibigay. Hindi lang pera, anumang pagbibigay ng material na bagay o kaya paglilingkod, gamit ng oras, yung ating presensya, paglilingkod din yan, pakikinig sa mga may problema, at marami pang uri ng pagbibigay. Pero ito ay lalong-lalo na sa pagbibigay ng panlapi. Ito no better indicator of growth. Mahalaga yan sapagkat ang growth natin, lalong-lalo na sa spiritual, ay ang sanctification. Ito ay malinaw na sinasabi, hindi lang ng banal na kasulatan, kundi sa mga sulat ni Ellen White. Kaya nga, ito ang isa sa mga nagtulak sa akin na ipaglingkod ang bagay nito habang ako ay may kalakasan at buhay na pinaghihiram ng Panginoon. May isang katanungan. Sa unang kasing bahagi ng aking mga seminar, walang question and answer. Ngunit sa isang iglesia, sabi nung elder, pwede ba tayo pastor na magkaroon ng question and answer sa hapon? At natuwa ako. Kaya marami akong mga tanong na nasagap. At ang isa ay ito. Ito ay question noong 2017. Is it enough, sa English, is it enough that I'm giving tithe, but my offering is not as much as my tithe? At sinundan pa ito ng isa pang tanong. Is this acceptable to our Lord? Parang simple ang tanong pero sa nagtanong ay talagang gusto niyang malaman. Ang halimbawa ng biblikal na pagbibigay ay ang ikapo. Lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging mga binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Ito ay banal sa Panginoon. Napakalinaw na ito ang halimbawa ng pagbibigay. Makikita natin ang konklusyon niya na malinaw sa sulat ni Ellen White. Sabi pa, at sa lahat ng ikasampung bahagi sa bakahan o sakawan, lahat ng ikasampung bahagi na dumaan sa ilalim ng tungkod ng pastor ay banal sa Panginoon. Levitico 27:30 hanggang 32. Pansinin ninyo na sa English ay dalawang beses na binabanggit yung tithe at pagkatapos ay tenth, pagkat yun ay ibig sabihin ng tithe. Tenth. Sa Tagalog ay translate yan ng iisa lang. Ikasampu. Yung tatlong yan. Ikasampu. At doon sa ikasampu, doon naman nakuha ang ikapu. Ang tithe, makikita natin na constant, hindi nagbabago ang amount. Basta 10% yan, 10%. Kahit na gaano kalaki ang dumarating o gaano kaliit, 10% yan. Hindi tumataas, hindi nagbabago. So, constant ang amount. Hindi sa quantity, sa dami. Sapagkat yung tithe ng
10,000, 1,000 yun. At ang tithe ng 100,000, 10,000 yun. Mas malaki yung 10,000. Diba? Sa quantity. Pero sa totalidad, pareho lang sila, 10%. Sa mata ng tao, siyempre, parang mas malaki yung 10,000 na tithe kaysa 1,000 na tithe. Ngunit sa mata ng Diyos, ito ay pareho lang. Tithe. Yan ang, yan ang equal giving ng banal na kasulatan. Ang ikapo bilang halimbawa ay dapat ding pang i-apply sa offering. Tingnan natin yan. Ang pagiging proporsyonidad ay makikita sa sinabi ni Moises ng magtatayo ng templo o santuario. Sabi niya, Deuteronomio 16:17, lahat ay magbigay ayon sa kanyang kakayahan, ayon sa pagpapalang ibinigay sa inyo ng Panginoon yung Diyos. Ano raw ang kakayahan? Ability to give. Yung tinanggap mula sa Diyos. Kung wala tayong tinanggap, kung walang ibinibigay sa atin, wala tayong kayang ibigay. Ang pagpapala na binigay sa atin ng Diyos na tinanggap mo, iyon ang iyong potensyal. Mas malaki ang tinanggap, mas malaki ang inaasahan. Patas ba ito o hindi? Ano ang konteksto ng talata na binas natin? Ito ba ikapo o handog? Malinaw na handog yan. No? Pero pansinin niyo na ayon sa kakayahan, hindi ba ganun din ang ikapo? Ayon sa kakayahan. Pag malaki ang pera, ang 10% ay tataas ang halaga. Proportionate yun. Kaya nga, ah, sapagkat offering ang pinag-uusapan dito, ang example ng ikapo sa pagbibigay ay sinusunod din pagdating sa handog. Okay ba yan? Isipan yan sa bagong tipan. Tingnan natin. Ani Pablo tungkol sa handog. Sapagkat kung mayroon munang pumapayag na isipan, ito'y tinatanggap ayon sa kung ano ang meron siya at hindi ayon sa wala sa kanya. Di ba pareho lang? Muli, ito ay ayon sa meron. Kung maliit, maliit din na asahan. Kung malaki, malaki na asahan. Maraming beses na binabasa ang talatang ito na ang focus ay dun sa willing mind. Pumapayag na isipan. Yun ang gusto ng Panginoon eh. God loves a cheerful giver. Kinakailangan willing mind. Pero ang interpretasyon dito ay kung ano ang gusto mo. Willing mind. Pero hindi yan ang tamang ah, konteksto ng pagbibigay. Kundi yung sinasabi ng Diyos ang masusunod. Kaya nga, ang halimbawa ay ang ikapo eh. Yun ang sinabi niya. At kung titignan natin, ang ikapo ay percentage, 10, type, percentage. Kung ang ikapo ang halimbawa, kinakailangan din ang offering ay ganoon. Kaya hindi pwede na ang basihan ay yung willing mind, yung pumapayag na isipan, na ang ibig sabihin ay kung ano ang gusto nila. Hindi tama yan sa konteksto na
ayon kung ano ang meron o ano ang binigay ng Panginoon. Dagdagan natin, 1 Corinto 16, 1 hanggang 2. Ngayon, tungkol sa ambagan para sa mga banal ay gawin din ninyo gaya ng aking itinatagubilin sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa iyo sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya. Nandun na naman yun, yung salita. Upang huwag nang gumawa ng ambagan pagdating ko. Alam natin na ang background nito. Nagkaproblema na pinansyal ang kapatiran sa Jerusalem at ang konsilyo sa Jerusalem ay nanawagan sa mga iglesia upang makatulong at hinilingan nila si Pablo na sulatan ang mga naitatag niyang iglesia na karamihan ay mga hintil na naging Kristiyano. Nakita ni Pablo na magandang bagay na makatulong ang mga Gentile Christians upang mapalapit sila sa mga Jewish Christian na alam naman natin ay sa napakaraming paraan sa bagong tipan ay ang mga Hudyo ay ayaw makisama sa mga Gentile kahit mga Kristiyano na. Kaya sumulat si Pablo at ito ang sinasabi niya. Patuloy ang basa natin. Nais naming malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paanong ang matinding pagsubok ng kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan, at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Ako'y nagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan. Ando na naman. Pero may dagdag siya sapagkat nagbigay sila hindi lang ayon sa kanilang kakayahan. Sabi dito, at higit pa sa kanilang makakaya. May second mile sila. Higit ang binigay nila sa kaya nila. Pero ganun pa rin ang tenor ng salita. Ayon sa hawak nila. Ang ibig lang sabihin nito, kapag ang ibinibigay nila ay higit na sa kanilang kaya, ay liliit yung natira na maaari nilang gamitin para sa kanilang sarili. Yun ang nakikita natin na sakripisyo ng mga taga-Macedonia. Meron bang labas naman kay Pablo? Meron. At nakikita natin yan, ang prinsipyong pinag-aaralan natin sa Ebanghelyo ni Lucas. Lucas 12:48. Ngunit sa bawat binigyan ng marami, ay marami ang hihingin sa kanya. At doon sa marami ang naitalaga, sa kanya sila'y hihingi ng higit pa. Ganon din, pag marami ang tinanggap, marami ang inibigay sa iyo, anong aasahan sa iyo? Marami din. Kung kakaunti ang tinanggap mo, kakaunti ang inaasahan sa iyo. Yan ang patas na pagbibigay. Hindi yung mayaman at mahirap, pare-pareho ang amount na ibinibigay. Tingnan natin ang mula sa Spirit of Prophecy, Counsels on Stewardship. Sa sistema ng Biblia sa ikapu at handog, ang halaga na ibibigay ng iba't ibang tao ay malaki ang pagkakaiba dahil ito'y kasukat sa kinita. Paano raw kasukat?
proportional, proportion, porsyento. Kasama ba ang offering? Opo, napakalinaw niyan eh. In the Bible system of tithe and offering, yung sistema sa ikapu, sistema rin sa offering. Kung ang ikapu ay percentage, percentage din sa offering. Malayo yan sa naunawaan ng marami. Ang karaniwang offering natin ay kung ano mapagpasyahan. Kung minsan nga hindi hindi na naiwalay doon sa pera na itabi at inihanda para sa church. Kung minsan ay pagka lumilibot ang diakono, dudukot na lang sa wallet na hindi na itabi na offering yan. Na kung hindi bibigay sa offering maaaring ginamit na pamasahe. Pero napakalinaw dito. Malinaw sa Old Testament, malinaw sa New Testament, at ngayon sa sulat ni Ellen White, sa Spirit of Prophecy. Ayon sa kahalagahan, pinagkaloob ay magiging halagang hiningi. Mas malaki ang kapital na pinagkatiwala, mas mahalaga ang regalo na hinihingi ng Diyos na ibalik sa Kanya. Ang mga inaangkin ng Diyos ay kinakailangan sa Kanya, hindi lamang para ibigay ang Kanyang nababagay ayon sa sistema ng pag-iikapo, kung hindi para ibigay ang Kanyang handog na pangkasalanan at handog ng pasalamat sa Diyos. Testimonies, Volume 9, 467. Muli ay malinaw dito na ang mga offering ay base sa sistema ng ikapu, percentage giving, at hindi kung ano lamang ang gusto ng tao. Anong resulta niyan? Sabi ng Testimonies, Volume 3, page 410, tayo nasa sanlibutang masagana kung ang regalo at mga handog ay kasukat sa yaman na bawat isa'y tinanggap mula sa Diyos. Walang pangailangan ng mapilit na panawagan para sa panalapi. Wala nang promotion yan. Wala nang ma-appeal. Bakit? Pag sinusunod yung kapag kumita ay tinatabi ang tithe at ang offering, handa na. At lalo na kapag ito ay yung sistema ang sinusunod na percentage. Hindi na kinakailangan apilan. Hindi na kinakailangan i-promote. Ang gagawin na lamang ng iglesia ay ihaharap sa mga kapatid ang mga proyekto sa evangelism, sa pangangailangan ng iglesia. Yun lang, sasabihin lang kung saan paroroon ang kanilang mga handog. Gusto kong i-share sa inyo ang offertory reading noong July 14, 2012. Ako'y nagseseminar niyang panahon yan at di ba karaniwan bago kunin ang ikaput handog ay may binabasa. Ito yung offertory reading. At nakikinig ako at napakinggan ko ito. Unfortunately ay wala sa English. Hinanap ko na ang English version, Tagalog. Kaya meron lang itong gusto kong makita ninyo. Ang sabi rito, sa ating paglahok sa combined offering plan sa pamagitan ng porsyentuhang pagbibigay. Napakalinaw. Year 2012 yan. Sinasabi na ang offering ay by percentage. Pero magugulat kayo. Nung naibalik ang aking face-to-face na seminar, last year lang, 2000,
24. At sa buong taon na yan ay iisa lang sila, January 2024 na yan. Pero alam ba ninyo na sa iglesyang yon, nag-collect pa sila ng offering sa Sabbath School. Ano kaya ang problema na 2012 pa ay sinusulong na ang porsyentuhang pagbibigay? Ating sinusuportahan ng pambuong misyon at handog sa World Mission Budget sa kabilang sa panukalang ito. Isang makabuluhang dagdag ng pagmumula ng pondo na inilalaan mula sa mga kaanib ng Iglesia. Muli, mga kapatid, saan ibinabase ng ating church itong sinabi nila na porsyentuhang pagbibigay? E di yung sa lumang tipan, doon sa bagong tipan, sa sulat ni Ellen G. White, sa mga patutuo ng Iglesia at Councils on Stewardship. Sa unang kapitulo ng Malakyas, ang mga pari ay kinastigo sa paghahandog ng nadungisang tinapay sa altar. Hinahamak ninyo ang aking pangalan sa pag-aalay ng nadungisang handog sa aking altar. At tinatanong ninyo, paano namin dinungisan ang mga handog? Dinungisan ninyo sa pagsasabing ang altar ng Panginoon ay hindi karapat-dapat igalang. Bakit walang paggalang? Anong ginagawa nila na walang paggalang sa paghahandog? Patuloy ang basa. Nang maghain kayo ng bulag na hayop, di ba yun mali? At di ba mali ang paghandog ng hayop na pilay at may sakit? Subukan ninyong ganito ang ibigay sa inyong namumuno at tignan kung matutuwa siya. Wika ng makapangyarihang Panginoon. Yung pala ang dahilan na sinasabi sa kanila nang wala silang kaalang sa altar, ang mga inihahandog pala nilang hayop ay may diferensya. Tulad natin yan sa ikapu. At ang lahat na ikapu sa lupain ng Panginoon at tungkol sa ikapu ng kawan, ang alinmang dadaan sa ilalim ng tungkod, ang ikasampu ay banal sa Panginoon. Hindi niya tatanungin kung masama o mabuti. Tignan muna natin ang hinihingi sa ikapu. Unang-una, ang tawag sa ikapu ay banal. The 10th one shall be holy to the Lord. Ang prinsipyo niyan ay anumang inihiwalay natin para sa Panginoon, banal yan. Kanya yan eh. Siya ang nagpapabanal yan. Yung kanyang possession sapagkat kanya yan, banal yan. Ang sabi pa dito, hindi raw tatanungin yung hayop na inihiwalay para sa ikapu kung ito ay mabuti o masama. Hindi ito yung ugali ng hayop. Hindi. Ang konteksto rito ay kung may diferensya o wala. Bakit ba ganito na sinasabi? Nasa paraan kasi ng pagpili ng ikapu noong araw, mga hayop. Kapag may 100 tupa, ay hindi manghuhuli ng 10 tupa, kundi pararaanin nila ang mga tupa sa isang makipot na daanan at isa-isang nakapila sila. Bibilangin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, huhulihin yung ikasampu. Iiwalay. Ganun yan. Lahat ng ikasampung hayop, tight yan, ihiwalay. Siyempre,
sapagkat at random yan, hindi naman yan ano, ay kuminsan ang mahuhuling para sa hayop para sa ikapu ay may diferensya. Ang sabi rito, hindi papalitan. Hindi sasabihin, oh, masama ito, o may diferensya ito. Huwag ito. Hindi. Banal yan sa Panginoon. Yan ang pagkakaiba ng ikapu at handog. Sa ikapu, kahit na may diferensya, ay hindi papalitan. Sa handog, hindi pwedeng may diferensya. Ano ba kasi ang prinsipyo ng ikapu? Hindi sinasadya ang pagpili ng ikapung hayop. Kung magkataong bulag, pilay o may sakit, hindi ito papalitan. Bakit? Kasi ang ikapu ay simpleng pagiging tapat, pagkilala ng kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang pagmamayari. Ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. Bakit? Kanya kasi ang lahat eh. Kaya ang anumang hayop na ikapu na may diferensya o wala, banal ito kahit may diferensya. Ang nagpapabanal ay yung pagiging kanya. Gaya rin ng tao, banal kahit na makasalanan kapag nagpasakop sa kanya. Hindi ba ang mga sulat ni Pablo ay nagpapasimula sa pagsasabing sa mga banal, to the saints. Pagkatapos kagagalit-galitan niya sa mga maling ginagawa nila. Tingnan naman natin ang batas ng paghanog. Ano ba, saan ba ibinase ng Malakyas yung kanyang sinabi? Saan natin makikita ang batas? Sa Levitico 22:21. Sino man ang mag-aalay ng handog pangkapayapaan sa Panginoon upang tuparin ang kanyang pangako o malayang handog mula sa baka o tupa, ito'y dapat na walang kapintasan upang tatanggapin. Walang dapat itong nakapintasan. Pansinin nyo, 2 beses na inulit yung walang dapat nakapintasan upang tanggapin. Yan ang paraan ng pagdidiin ng panahon sa Biblia. Tayo pagka nagdidiin tayo ay marami tayong ginagamit na paraan. Ina-italize o kaya ay may underlining o kaya nilalagyan ng kulay. Ginagamit ang capital letters. Emphasis yan. Pero sa kanila, ang emphasis ay inuulit yung salita sa ibang paraan. May the same ang meaning nila. Patuloy ang basa. Ang mabulag o pilay o lumpo o may ulcer, eksema o galis, hindi ninyo ihahandog sa Panginoon o susunugin bilang handog sa altar ng Panginoon. Napakadetalyado ang batas. Ihambing na natin yung dalawa, ang ikapu at handog. Ayon sa nakita natin na ang ikapong hayop ay tinatanggap kahit na may diferensya, ngunit hindi ang handog. Ang ikapu ay kumakatawan, simpleng katapatan, pagkilala ng kapangyarihan ng Diyos. Simpleng kinikilala ba o hindi? Itong seminar na ginagawa ko ngayon, na patapos na sa Pampanga. Kausap ko ang isang kapatid. Sabi niya sa akin, ako po ay hindi na nag-iika po. Nagulat ako eh. Meron palang kapatid na ayaw mag-ika po. Anong ibig sabihin nun? Hindi niya kinikilala ang Diyos. Yan ang simpleng ibig sabihin ng ika po. Ihambing natin sa handog. Ang handog ay kumakatawan sa pag-ibig, pasalamat kay Kristo. Kaya pala perfect sapagkat si Kristo na handog ng Panginoon sa atin, di ba?
Ganoon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang anak. Inihain sa krus. Kaya pala, ang offering ay dapat walang diferensya sapagkat kumakatawan yan sa Panginoong Hesus na sakdal. Kumakatawan sa pag-ibig ng Diyos para sa atin. Yun ang malaking pagkakaiba. Iniibig ba o hindi? Kinikilala ba o hindi? Ngayon ang tanong ay ito, alin ang mas matimbang? Pagkilala o pag-ibig sa Diyos? Pwede bang kilalanin pero hindi iniibig? Pwede. Kinikilala ko si Presidente PBBM pero hindi ko siya iniibig. Pwede yon. Pero hindi pwedeng ibigin na hindi kinikilala. Yun ang malaking pag-aiba ng offering kaysa ikapu. Ang ibig lang sabihin niyan ay ang Panginoon ay masyadong partikular sa offering kaysa ikapu. Yan ang unang-una kong nakita nung ako'y nagseseminar sa Philippine Publishing House. Na kaibang-kaiba sa approach ng ating iglesia. Sa ating iglesia, ano ang terming dinidiin? Hindi ba ikapu? Yung Sabbath School lesson natin ng 2018 na tungkol sa stewardship na ginagamit ko ngayon sa aking mga seminar. Kapag kasi ako ay naimbitahan sa malayong lugar na kinakailangan nandun na ng Biyernes dahil sa pagbibiyahe, ay uh, sinasabi ko sa iglesia na magsisiris din ng stewardship sa Vesper. At ang ginagamit ko ay ang Sabbath School lesson ng 2018. Doon ay nakita ko na dalawang lesson ang uh, uh, dalawang Sabadong lesson ang para sa ikapu. So offering ay isang Sabado lang. Ipinakikita lang yung aking pansin na ang mabigat talaga ang ating usapan kapag ka-tithe sa ating church. Ngunit binago ko ang aking emphasis sa mga churches. Ang emphasis ko ay offering. Bakit? Kasi ang local church walang pakinabang sa tithe ni Sampera. Nabubuhay ang local church sa offering. At hinahati pa yan. Ngayon sa pinaglilingkuran kong uh, misyon, ang naiiwan na lang sa church ay hindi 50, 45. Bakit? Meron silang bagong policy na yung 5% ay tutulong sa education, mga school. Biro niyo yun. Kung napakaliit ang offering, hahatiin pa. Magkano may iwan sa church? Kaya kaawa-awa ang uh, gastusin ng church. Dalawang district sa Pangasinan ang aking napaglingkuran. Yung isang district ay buong taon ko na sineminar yun. Sapagkat ang aking seminar ay siyam na sunod-sunod sa Sabado. Ang mga churches, isa, magse-celebrate sila ng 10th anniversary nila. Pastor, sabi niya, malapit na ang anniversary namin. Sana ma-imbitahan namin kayo. Mag-celebrate sila ng 10th anniversary. Ang kanilang iglesia hindi pa napapalitadaan ng labas kahit sa loob. Bakit ganon? Kasi nga hirap na hirap pagdating sa offering. Ewan ko sa inyong mga mission sa conference ninyo. Pero ito ang nakita ko sa aking paglilibot ng 20 years sa mga churches dito sa Luzon. Marami namang magagandang church, mga tapos talaga. Pero sa pangkalatan,
ang ating mga kapatid ay hirap na hirap sa gastusin. Kaya ang seminar ko ay nakatuon sa maunawaan nila na ang Diyos ay malinaw na mas partikular sa offering kaysa sa tithe. Makikita yan sa uri na mga hayop na ibinibigay. Ang tithe, kahit na may diferensya, tinatanggap. Ang offering, pag may diferensya, nire-reject. Kaya mapahalaga ang offering. Ang susunod na tanong ay kung ang offering ay mas partikular ang Diyos kaysa sa ikapu, na mahalaga rin ha, hindi ko sinasabing ang ikapu ay walang halaga, hindi. Parehong mahalaga yan. Kaya lang ang emphasis, ang pagpapahalaga ay nakasa offering. Kung ganon, kung mas partikular ang Diyos sa offering kaysa sa ikapu, hindi ba dapat na at least pantay ang offering sa ikapu? Ibig niyo bang sabihin, Pastor, ay ang offering ay dapat na 10% din? Nung ako ay intern, 1971, merong sa workers fellowship, yung buwan-buwang swelduhan, na may meeting ang lahat ng mga pastor, panggagawa, ay merong pastor na nagsalita. Nalimutan ko na kung anong posisyon niya at ano ang paliwanag niya. Basta sinabi lang niya na ang offering ay equal sa tithe. At dahil diyan, sa narinig ko yan, nagpasimula kagad ako na ang aking offering ay 10% din equal sa tithe. Ang di ko lang natandaan yung paliwanag niya. Pero nung ako'y nagseseminar na, nakita ko na mali yun. Nagugulat kayo, no? Bakit mali? Kasi ang offering, walang sinasabi sa Biblia kung magkano. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na equal sa tithe. Hindi. Hindi equal sa tithe yan. Pagkat kung equal sa tithe, sasabihin ng Bible na 10% din ang offering. Pero hindi. Ano ang tinuturo ninyo? Ang tinuturo ko ay at least, merong salitang at least equal sa tithe. Yun ang pinakamaliit na offering na dapat ibigay. Sapagkat at least, pwedeng mas mataas. Hindi ba? Sapagkat walang halagang sinasabi kung magkano ang offering. Pwedeng mas malaki kaysa sa tithe yan. At yan ay pinasimulan naming mag-asawa noong year 2014. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, magmula nung pasimula akong lingkod ay 10% na ang aking offering. Bagamat base dun sa sinabi ng pastor. Pero ngayon ay iba na ang aking alam. Kaya 2014, itinas namin ang aming combined offering plan sa 11%. At nung ang SSS ay dinagdagan ng 1,000 buwan-buwan, di ba? May batas na 2,000 ang increase sa SSS, pero ang SSS ay nagsabi na hindi nila kaya, kaya dalawang bigay. O, binigay yung unang 1,000. Kaya nung binigyan ng unang 1,000 ay kara-karaka na itinaas namin ng combined offering plan sa 12%. Sapagat ganun ng pag-ibig eh. Lumalaki ang pag-ibig sa iyo sa pagbibigay sa ng Panginoon, lumalaki ang blessing mo. Tutugunan mo yan. Laki rin ng iyong offering. Ano. Nabalitaan ko na ibinigay na ulit yung second tranche, 1,000. Itataas ulit namin yan sa 13% ang combined offering plan. Bakit? Wala kasi sinasabi kung magkano yan eh.
kahit pa mag 50% ang offering mo, kung napakalaki ng iyong pera na ang natitira ay sobra-sobra-sobra sa'yo, bakit hindi? Pwede yan. Yun ang gusto kong maunawaan ng mga kapatid. Bakit? May mga kapatid tayo na financially able to do that. Of course, may mga kapatid na ah, hindi kaya makakasunod ka agad-agad. Pero pag nakita nila ang ideya na pag tumataas ang pagpapala sa kanila sa pananalapi, dapat din tumataas ang handog nila sa Diyos. Para kahit ng mahirap ay ah, makapagbigay ng maayos, kinakailangan ng pagtitipid. Sabi sa Patotoo, ah, Volume 3, page 401, kung ang mga nagpapahayag na mga Kristiyano, no, nagpapayag, sinasabi nila na ako'y Kristiyano, ako'y Adventista, kung ang mga ito ay gagamitin ng kaunti ang kanilang yaman sa pagpapalamuti ng katawan at sa pagpapaganda ng sarili nilang bahay at kakaunti ang uubusin sa mga marangyang luho sa kanilang lamesa, makapagbibigay sila ng mas malaking halaga sa kabanyaman ng Diyos. Bahagi ng aking seminar ay isang slide tungkol sa isang maggugulay sa Taipei na naging pilantropo. Titinda lang yan ng gulay, pero nakapagbigay siya ng napakalaki. Bakit? Napakatipid niya para sa kanyang sarili. Siya sabi yan ng Spirit of Prophecy. Kuminsan, dahil lang sa gastusin natin sa sarili natin na humihigit sa kailangan natin, pumapasok yung gastusin sa gusto natin. Lumiliit ang naibibigay natin sa gawain ng Diyos, ang naibibigay natin sa ating kapwa. Ang potensyal ng pagbibigay ay lumiliit o lumalaki ayon sa ating estilo ng pamumuhay, lalong-lalo na sa management ng pera. Huling salita, sa education, ang pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos. Kung naniniwalang iniibig niya tayo at alam ang pinakamabuti para sa atin, kaya't sa halip na ating sarili inaakay nito na ating piliin ang kanyang paraan. Ano yung kanyang paraan? Sa paghandog ay by percentage din. At least equal sa time. Kinikilala ng panampalataya ang kanyang pagmumayari at tinatanggap ang pagpapalang ito. Dalangin ko na ang ating pag-aaral ngayon ay may sakabuhayan ng lahat ng makikinig. Amen. Tapos na po ba kayo, Pastor Lara Sige, Vicente? tapos na. Okay, maraming salamat po sa napakagandang presentasyon. Talagang inline po sa ating campaign, ha? At least, equal po ng tithes natin na 10%. Kaya ang slogan po natin ay 10% or more, no? Walang limitasyon po yan. So, napakaganda po ng presentasyon ay parang bitin pa kami, Pastor, at dalangin po namin meron pang karagdagang presentasyon na more in the future. Alam ko pong marami kayong mga materials na dapat po malalaman ng mga kapatiran natin dito sa Zoom. Salamat po tayo. Meron tayong at least 60 participants at live po tayo sa Facebook para po yan sa mga kapatiran natin
na makabukas po ng Facebook natin na according to their comfortable time. So mga kapatid, dito na po tayo sa Q&A, question and answer. Meron tayong mga katanungan. Address po natin sa kay Pastor Claro Ruiz Vicente yung mga katanungan natin. At sana naman po ay ito po ay mariiko natin sa ating mga lokal na mga churches para maano natin, ma-emphasize po ang importance ng pagbibigay ng handog sa ating Panginoon. Okay? Open for question and answers na ang platform natin, mga kapatid. Elder John? Okay. Magandang umaga po mga kapatid, Pastor. Napakalinaw po dahil ito rin yung kampanya, 10% or more. Ang tanong lang, Pastor, ay sa iyong pahayag na ang offering ay walang percentage na binigay kung di ayon sa pagpapala. Ang tanong, gaya ko halimbawa, 15%. Ngayon, ito yung pakikipagtipan o commitment sa Panginoon. Next time around ba, pwede ba i-decrease yung iyong commitment na 15% na yun ang iyong pakikipagtipan kung ibase sa ayon sa pagpapala? Kasi wala namang percentage eh. So on and off, ganun ba yung pastor? Bagamat walang sinasabing percentage, malinaw naman ang principle ng percentage doon sa sinasabi na ayon sa kakayahan. Doon kukunin yung prinsipyo ng percentage. At sinasabi rin na malinaw kay Ellen White na ang sistema ng tithe and offering. Kung ang sistema ng tithe ay percentage, di dapat ang offering ay percentage din. Kaya nga, ang plano talaga ng pagbibigay sa Biblia at sa sulat ni Ellen White ay percentage. Bagamat hindi, tama ka hindi siya sabi by percentage, pero ang prinsipyo ay nagsasabing ganun. Ganito pastor, ang ibig sabihin, halimbawa, nag-commit ako 15%, no? Sa maliban sa tithes kasi fix na yun. Halimbawa, 15%. Next time around, hindi na maging 15% dahil yung kita ko bumaba. Parang ganun ang ibig sabihin. Pwede ba na maging 10 na lang? Hindi Kung, siya, kung ang basehan mo ng pagbaba ay pagbaba ng percentage ay dahil sa bumaba ang kita mo, dapat yung percentage ng tithe ibababa mo rin. ganun ba? Okay, nakuha ko Oh, na, Pastor. Okay. siyempre, susundan mo yung argument yung yung rason, susundan mo yung rason. Sapagkat hindi mo bumaba ang kita mo, hindi mo binabago yung tithe, bakit babaguhin ang offering? Ay, oo. Tama, Pastor. Salamat. Ah, Isa na lang, Pastor. Isa na lang para okay. ano ko na, lubos-lubusin ko na. Sige, sige. Dito sa ano, Pastor, ah, kahit sa ating church manual 2010 at saka dito sa 407-25 na General Conference, itong sinasabi na setting tithing example at saka sinala na yung offering. Sabi niya, anyone who fails to set an example shall not be elected officers of the church. Ano po ang masabi niyo rito? Kasi pag binasi natin ngayon sa campaign, COP for Christ 10% or more. Kasi ito yung ating mission. Ano ang kalagayan po ng iglesia sa ganitong setup ngayon? Kahit dito sa 407-25 year conference na he has specified us an offerings as the measure of our obligation. Pagdating sa sitting, pagpili po ng opisyalis, gaya ngayong 2026 halimbawa, Pastor. Ang Siyempre ang isa sa quality ng isang leader na pipili natin ay halimbawa siya, hindi ba? Hindi tayo pipili ng leader na hindi pwedeng halimbawa. Kasi leader yan eh. Ang ah, ang mga follower nakatingin sa ginagawa ng leader. At kung hindi sumusunod ang leader, di ba? Susunod din yan.
Kayo, mga pastor kayo, di sinusunod, di kami rin. Ganun lang ang prinsipyo niyan. Kaya, madalas sa iglesia, ano, sinasabi ko sa mga leader, yung presider na elder, no, na dapat pagka offertory na, makikita ng mga kapatid na sila ay naglalagay sa offering plate. Paano sila promote na maglagay pero hindi nakikita ng mga kapatid na nandun sila sa pulpito, hindi nagbibigay ng tithe and offering. Kasi ang katwiran nila ay, minsan lang kami magbigay pagka ang sweldo. Ah, Ikakaltas na yung tithe and offering, ibibigay na ng mga sabat yan. Di ba? Meron ganon. Ako, hindi ko tinuturo yun na maganda yan sa church, maganda sa mission yan, yung kaagad-agad nandun na yung tithe and offering. Pero sa taong nagbibigay, mas maganda yung ting dadalo siya, may daladala siyang ibinibigay sa Diyos. Yan ang development ng kanyang spirituality. Hindi yung every month, kundi weekly. Kaya ako ang aking sistema ay nung nagsisweldo pa, maski ngayon sa SSS, hinahati ko yan sa kung 4 na Sabado sa isang buwan, 4. Kung 5, 5. Ganun. At dadalo ako, meron akong daladalang offering. Yun ang aking tinuturo. Mahalaga yan sa growth ng giving. Mas maigsi ang pagitan ng pagbibigay, mas malaga yan sa kanyang growth na spirituality kaysa yung ang pagbibigay niya ay monthly. Of course, meron din siyang ibang mga tithes and offering. Pero yung sa sweldo o sa SSS, regular yan Regular. So, yung ganun. Dapat ang mga leader natin sa loob ng church, ang sinasabi ko nga kahit na hindi elder, kahit basta participant siya, no? Magandang makita na lahat sa harap na participant sa araw worship ay pagdaan ng diaconate naglalagay siya. Ah, Influence yan, na mabuting influence na naghihikayat sa mga kapatid na sila rin ay nagbibigay. Kaya tama yung sa manual na yan, na isasaalang-alang ang katapatan ng stewardship na mga leader na pipiliin. Okay, alas na lang, Pastor. Ganito kasi ang parang naging senaryo, Pastor. Halimbawa, no? Kung ating talaga sundin itong shall not be elected to church office. Halimbawa ngayon, the nominating committee, kasi nominating, nananalangin naman yan, napili ngayon. At nung malaman, hindi pala tapat sa ganitong stewardship. Ano ngayon ang mangyayari nito ba? Yung parang yung ano ibig sabihin nito? Yung ano kung may ang mangyayari na gano'n? Kasi manual, kahit na sa ating sa devotional, yung kay George Knight. Kaya ang tanong dito, i-apply ba ito ngayon o at least ano lang muna? What is this? Optional o kasi pag sinunod natin yung manual kahit dito sa General Conference na bago, sinali ng faithful in tithes and offerings. Ito yung dinidebatihan. Na ngayon, ito yung naging question din pagdating sa eleksyon. Ibig sabihin, dalahin ng tesoro. Kasi nandyan din pa yung uh, confidentiality at responsibility and confidentiality, ibig sabihin. Kaya, pag napili po, ang problema kasi, it is the nominating committee, pinagdasal po yan napili ngayon, hindi pala tapat. Ano ngayon ang kalagayan nito po ba? Yun ang ibig sabihin. Ito lang po yung pastor ang gustong malinawan dahil Oo nga. stewardship kasi ang pinag-usapan yun Thank you. Maganda yung tanong mo. Unang-una, gusto kong i-address yung sapagkat idinalangin ang pagpili ng nominating ay automatic na pinili ng Panginoon. Ang realidad, hindi totoo yan. Sapagkat tayo pag nananalangin, hindi tayo nananalangin para itulak ang Panginoon na magpasya. Okay, Hindi ba? okay Hindi. pastor, naunawaan Nananalangin ko. tayo, ini-express natin ang ating gusto.
Pero hindi natin nalalaman yung ini-elect natin eh. Ang Diyos lang nakakalam ng katayuan ng ini-elect natin. Tayo, kulang tayo ng kaalaman ng totoo doon sa ini-elect natin. Pero our desire is for that person to be elected. Kaya ang panalangin natin sa nominating ay request yan, hindi automatic na dinalangin ninyo ibibigay yan. Okay, yun lang. Ngayon, halimbawa, yung sinabi mo na halimbawa, na-elect mo na, elder, na-elect, tapos na-discover na hindi siya faithful sa tithes and offering. Ano ang gagawin ng church? Yun ang magandang tanong. Ang akin ay ang pastor na iglesia, he must labor with that individual. Alamin ang dahilan niya kung bakit hindi siya nag-iikapo. Yun. Alamin, due process yan eh. Alamin, kausapin siya, paliwanag sa kanya, ganyan. Kung ayaw niyang tanggapin, ang church pwede namang magdisiplina eh. Hindi ba? Okay, salamat. Opo. Salamat, Pastor. Okay. Maliwanag, Ngayon, maliwanag sa akin. ngayon, ang disiplina naman dyan sa ganyang sitwasyon, hindi disfellowship. Hindi disfellowship ang disiplina dyan. Di ba dalawang uri ng disfellowship ang meron ng church? Opo. Oo. Eh, Di, Sensure. eh, eh, mabigat. di Mabigat. paparaanin siya sa due process. Huwag tayong magdidisiplina na walang due process. Kausapin kung ayaw pakinig, magdala ng kapatid na kausapin. Ganon. Yun ang Matthew na due process eh. Pagka ayaw pa niya, di sanction. Sige, hindi ka makakapag-elder ng 6 months. Sanction Parang, yan. parang mabigat, Pastor. Pero okay, Pastor. As advice, okay. Mabigat. Pastor, Tama kayo eh. Mahirap talaga ang pagdidisiplina. Kaya napakaraming churches, sa aking karanasan napakaraming churches na may mga pastor na ayaw magdisiplina. Pero alam ba ninyo na ayaw magdisiplina ay hindi umiibig sa kapatid? Ah, Hmm. Pastor, pwede ba okay. magtanong? Okay, Pastor, Toto Elmore. From Australia po, Pastor. Mayroon mong gusto mo tanong. Di, pasok po. Sige. Ah, Pastor, di ba yung offering ay at least o di kaya proportionate ko sa tithe? Hmm. Ngayon po, yun na yung offering ko. Hmm. Pagkatapos in-increase ko ng kung aling gusto kong percentage. Hmm. Tapos susunod na o mga ilang buwan, bumalik ako sa proportionate. Ang tanong po, nagkasala ba ako? Ah, kung ano yan eh, commitment mo yan sa Panginoon, di ba? Walang Pinipin mo, question yan, Pastor, yung commitment. Ang kung ibig kong commitment sab- mo yan eh. ang ibig kong sabihin, ang tanong ko, kasi yun ang struggle ko eh. Maaari akong pinagpala ng Panginoon no, sa susunod na buwan. So magbigay ng mataas na porsyento. Huwag ko lang banggitin kung ilang percentage yan. Tapos sa susunod na buwan, eh, bu- binalik ko lang ng proportionate. Hindi naman mababa sa at least. Guilty ba ako? ah, actually, no. Hindi ko masasagot yan ng diretsahang guilty ka o hindi. Kasi judgmental na yan sa'yo eh. I'm already judging you na ang judgment ay sa Panginoon eh. Kaya mahirap sa akin na, hindi, mali yan, guilty ka. Ganyan. Mahirap kung gawin yan. Ang sasabihin ko lang ay ganito. Sinisira mo ang commitment mo sa kanya. Eh, ang pinag-uusapan natin dito pag pastor ay offering eh. Kaya lahat ng mga Oo. kapatid Often, natin, yan kaya, yan ang nakikita kong struggle nila. Kasi nagbigay na sila ng proportionate, tapos in-increase nila, bumalik. Parang binibreak ko yung ah,
percentage na itinaas ko sa offering ko. So, ang feeling ko, na guilty ako ngayon. Kung Actually, inuulit mo lang yung tanong ng naunang kapatid kanina. Sinabi rin niya kanina, sayang, di ba? Na ang sa sagot ko sa kanya ay, bakit ibinababa mo ang offering mo, ang type mo hindi mo binaba? Parehong percentage yan. hindi natin po hindi po natin masasabi na sa lahat ng oras kung nag-increase ako ng offering ko ng percentage, hindi na ako pwedeng bumalik sa pagbababa. Lahat ba ay kung itinaas ko, pataas na lang na pataas na pataas. Wala nang pagbababa. Ano ba ang dahilan kasi na itinaas mo? What's the reason na nagtaas ka? Kasi ang pag-ibig naman, pastor, ay hindi naman sinusukat sa kung tumaas yung percentage o bumaba eh. Kung ganun yung sukatan natin na kung tinataas natin yung percentage natin sa ating offering, malaki yung pag-ibig natin sa Panginoon kaysa mga kapatiran na at least lang yung offering nila o proportionate lang, maliit yung pag-ibig nila sa Panginoon kung ganon. Kaya nga tinanong ko kung bakit itataas sapagkat ang sabi natin kanina sa presentation ay itinataas mo yan pagka lumalaki ang pag-ibig mo. Ibig bang sabihin na ang ibig Yun nga, sabihin Panginoon. So, ayun lumiit nga, na, pastor. binaba mo kasi lumiit na ang pag-ibig mo sa Panginoon. Yun ang tanong ko na nagigilty ba ako kasi binaba ko eh. So lumiit yung pag-ibig ko sa Panginoon kung ganun. Oo. Kaya actually hindi kita mahusgahan na mali ka o ano. Hindi ko alam ang motibo mo eh. Ang Diyos ang nakakalam ng motibo mo sa ginawa mo eh. At, Eh, um, kaya siya lang ang sige, pastor. Tama yun, pastor, ang sinabi mo. Kasi Oo. salamat sa iyo. Salamat sa iyong answer sa tanong ko. Kasi binobrought out ko yan dahil mayroon tayong mga kapatid na uh, naman nila na nagbigay na sila ng portion na offering. Yun naman talaga yung recommendation eh. Ah, eh, Pero habang tumatagal, habang naramdaman nila na pinagpapala sila ng Panginoon, umi-increase yung kanilang pagbibigay ng kanilang offering. But it doesn't really mean na kung may panahon na nag-increase ka na at magigilty na tayo. Kasi ang tinitingnan ng Panginoon sa atin, yung ating motive. No? Ang ating puso talaga kung gaano natin kamahal ang Panginoon. Uh, iba na ang usapan yan, pastor, pagka sinabing pinagpapala ka na ng Panginoon, hindi na talaga bumigay ng offering. Ibang situation na 'yon. Kasi oo nga. tinanggal na yung offering eh. Pero kung ang ating pagmamahal sa Panginoon ay at least or proportionate sa ating tithes na binigay na offering, it's still the same motive. Kasi po, makikita natin diyan sa Bible na ang widow at saka si Zacchaeus, kung titingnan natin, ita-translate natin yung pagbibigay nila, pareha silang walang natitira sa kanila eh. But if you look at it, their motive is to give to God their best. Yun ang titingnan natin. So our offering in the principle is that they give the best, walang mga sakit, walang mga ganon. So dapat yun na natin. Do we really give our best in our offering? Regardless of how much is the percentage, as long as it at least or proportionate to the tithe, that is still God look at the heart of the giver, the motive of the giver.
Oo nga, kaya kung yung tanong mo ay tatanong sa akin ng mga kapatid, ganun din ang sasagot ko sa kanila, sasagot ko sa iyo ngayon. Yung dahilan ng pagbaba, bakit nila binaba, hindi ko alam yun eh, pero alam ng Panginoon yun eh, kung yung motibo niya ng pagbaba ng kanyang offering ay acceptable sa kanya. Hindi natin nababasa ang dahilan eh. Okay. Thank you po, Pastor. Pastor, kung pwede ko pamangkot. Okay na ka to? Okay na? Then, let's transfer to, dito na tayo kay Elder Edmond. Thank you po sa mga katanungan. Elder Edmond. Magtatanong lang ko, magandang umaga po, Pastor. Paano po ba tayo, sabi ng Malakyas 3:8 at saka 10, paano po ba tayo makapagnakaw sa offering? Oh, magandang tanong yan. Magandang Yan. tanong. Ang Panginoon na mayaman, hindi mo mananakawan. Imposibleng nakawan ang isang may-ari ng lahat. Paano mo nanakawan ng kanyang pag-aari? Kanya lahat eh. Oh, kilalanin mo siya na may-ari o hindi, kanya pa rin yan. So, hindi pera ang ninanakaw. Ang ninanakaw, halimbawa sa offering, ninakaw ang offering. Ang ninanakaw ay yung pag-ibig mo sa kanya. Sa ika po, ang ninanakaw mo ay yung karapatan niya na kilalanin mo siya. So, hindi pera. Ako, maganda. Magandang Sa offering kasagutan. po, sa offering. Ganon Offering. din sa offering. Yung expression mo na iniibig mo siya, offering expression yan eh. Eh ayaw mong bigay yung offering. Ayaw mong i-express yung pag-ibig mo sa kanya. Ninanakaw mo yung pag-ibig sa kanya na hinahanap-hanap niya. Ang gusto niya, ibigin natin siya eh. Yan. Love Okay. the Lord your God with all your heart. Can I say my concern, Pastor Heber? Opo, Elder Roldan, then first, ladies first, si Sister Pet, then sunod po si Elder Roldan. Okay, Sister Pet, pasok. From New Zealand. Good morning, Pastor Vicente, Pastor Morning Heber. Good din. morning ka sa Morning. tanan-tanan. Na-mention kasi kanina ni Pastor yung may isang member na nag na lumapit sa kanya tsaka nagsabi na hindi na ako nagbibigay ng tithe ko tsaka ganito ganito. So that is my concern. Kasi kahit sa ngayong panahon mayroon pa rin na ganyan. Kung saan kayo mag-lecture, kung saan kayo pupunta, mayroon pa rin na ganyan. At saka experience ko yan doon sa mother church ko. Mayroong member doon, 3 sila. Mayroong member na kapag nag-Sabbath school o kung ano yung mga topic, ay ako hindi ako bumibigay ng type ko, pero yung palayan ko ang ganda-ganda ng tubo. Tapos yung isa naman, I'm a professor, hindi rin ako nagbibigay. Tapos yung isa naman, I'm a teacher, hindi rin ako nagbibigay. Yung nagbibigay ako, yung after the expenses na lang. So, di ba meron, sa totoo lang kung saan kayo pumupunta, meron pa Pastor Heber na mga ganyan. So, ano Yan. yung sinasagot nyo sa kanila? Ah, tandaan natin na meron tayong freedom of choice at ginagalang ng Panginoon yan. No? Ganon din tayo. Igagalang din natin ang freedom of choice ng ating mga kapatid. We do not uh, look down on them sa kanilang desisyon. However, pagka ganyan ang sinasabi ng mga kapatid, ang kinakailangan nila ay paliwanag. Uh-huh. Paliwanag lang yan. Pagka hindi niya tinanggap ang paliwanag, ay naipaliwanag mo na mabuti, problema na niya sa Panginoon yan. Tama. Kasi Naipaliwanag mo lang parang sa ano, kaya mo Pastor eh. Kasi parang negative influence doon sa mga nakikinig. Yun pala, hindi pala siya bumibigay, pero maganda pala yung income niya, yung kita niya, yung ganyan. Kaya nga, pag pinaliwanag mo at naririnig ng mga kapatid ang paliwanag mo at ayaw pa rin niya, hindi na siya makaka-influence sa mga kapatid. Dahil narinig nila yung tama, at tama yung paliwanag, siya ang may problema. Ganon. Pero kung halimbawa ay walang paliwanag doon dumarating sa kanya at
at narinig siyang ganun, yun, maaari siyang maka-impluwensya. Ganyan. Kaya nga, ang talagang isang dahilan na hanggang ngayon nagpapatuloy akong mag-seminar ay nakikita ko na malaki ang pangangailangan ng mga kapatid na malaman ng tama. Thank you so much, Pastor. Okay, Thank thank you, Elder Roldan. Pasok. Morning po, Pastor. Morning. Series of questions lang po kasi kailangan kong ma-clear out yung about sa commitment. There's a word devotion, Pastor, devotion. Does devotion requires commitment? Mm. Kailangan, Pastor, no? Yung devotion mo sa Panginoon, Mm. kailangan ng commitment. Yes. Now, I want to set an example just like Ananias and Sapphira. They committed something to the Lord. They commit the price of the land or yung pag-aari nila para sa Panginoon. But nakita nila masyadong malaki. Now, they have changed their mind. Eventually, they have changed their hearts. Sinira nila yung commitment. Ibig sabihin, nagkasala sila sa Panginoon. And the Holy Spirit sees that. Kaya yung sinabi mo kanina na depende yan sa reason kung bakit nagbabago-bago yung commitment natin sa Panginoon. That is a very good answer talaga. I really appreciated that. But this one, magkaiba kasi ngayon circumstances, di ba? Kasi yung issue dyan, Pastor, ganito. Bakit hindi pwede bawiin yung commitment sa Panginoon? Because offerings cannot be sold or redeemed according to Leviticus chapter 37 verse 28. Ganun yung pinagkaiba ng offerings sa tithes. Yung tithes po kasi pwede sold or redeemed, and then the next time you return your tithes, you just increase it with 5% na so kumbaga parang interest. Yung offering kasi, it cannot be redeemed or sold. So po yun, just like what Ananias and Sapphira did, nung binawi nila yung commitment, kasi nakalagay doon, any devoted offering is the most holy to the Lord. It cannot be sold or redeemed. So yung nangyari kay Ananias and Sapphira is the very very example ng pagkakasala na yung commitment mo sa Panginoon sisirain mo dahil sa yung personal reason na kumbaga ay ibibigay ko to sa Panginoon, masyadong malaki to Kung ganon, do you confirm it, Pastor, na ganon yung naging reason ni Ananias and Sapphira? Meron silang change of heart kasi nakita nila na parang malaki yung ibibigay nila sa Panginoon. Meaning yung commitment nila hindi from the heart. Is it, Pastor? Tama yun. Tama yung analysis mo na pag sinabi niya, ay malaki pala, kagad na nakikita ko may diferensya yung commitment eh. Ang commitment sa pagkakaintindi ko ay response yan sa Holy Spirit. It's from within. Ang trabaho ang Holy Spirit ang kinakausap ka. Yan ang commitment. Ang commitment hindi ko nakikita na ipinoprograma yan eh. Yung mag-commit tayo mga kapatid ganyan. No, hindi tayo nagko-commit hindi sapagkat bahagi ng programa ng church yan. Hindi. Ang commitment, ang totoong commitment ay response sa Holy Spirit. Pagka ang commitment ay response sa Holy Spirit, hindi ko nakikita na magbabago yan eh. Yes. At doon yun, Pastor, di ba, yung when you commit something, just like the poor widow and all the examples na doon sa Bible, kasi nga, dalawa klase yung offering. There's an offering out of abundance
and there's an offering out of sacrifice. Tama yan. Everything kasi na offering out of abundance, kung marami, talagang malaki ibibigay mo. Tama But the yan. next time, of course, it's abundance kasi marami nga, di ba? But it is of sacrifice. Kaya nga, tinawag yun na sacrifice according kay Pastor Tomado, yung mga ibang pastor na narinig ko na, yung pastor yata, yung from Leyte. Sabi ko, ano ba talaga yung tinatawag na sacrifice? Is it like the poor widow na sinakripisyo, na mayroon talagang sakripisyo? Kasi it will hurt you. If it doesn't hurt you, it is not sacrifice. Meaning, ibibigay mo pa rin kung commitment mo. Kasi nga, commitment yun. Di ba? So, di na bali na masaktan ka na. Yung ibig ko sabihin na masaktan dyan is financially. Pero dahil commitment mo yun sa Panginoon. Tama ba yun, Pastor? Or mali? Tama yun. Kasi yung sinasabi, yung principle kanina kay Moses, kay Pablo, na according to your blessing. Di ba? Ang response mo sa Panginoon ng pagbibigay ay ayon sa ibinigay muna sa iyo. Wala kang may bibigay kung hindi ka muna binigyan eh. Kung napakalaki ang binigay sa iyo, ang response mo ba ay maliit? Hindi, malaki din. Ah, kaya nga ah, ang sabi diyan, ang naiba yung binanggit mo na sacrifice siya. Ang halimbawa ngayon, tama ka, yung babae. Sacrifice siya rin, binigay niya lahat eh. Wala nang natira sa kanya. That's the last of sacrifice. Kung nagbigay siya ng dalawang binigay niya, no? Kung nagbigay siya ng isa, pwede naman eh. Pero hindi, binigay niya lahat eh. Ang second na halimbawa ay yung sa Macedonia. Higit sa pwede nilang ibigay. Lumalagpas dun sa pwede nilang ibigay. Yun, sacrificial na yun eh. Ibig sabihin, sapagkat lumagpas na sa pwede nilang ibigay, meron nang mababawasan mula sa kanila. And most probably, ang mababawasan, yung para sa kanila. Kaya sacrifice yan. Yun. Thank you so Okay, much, okay. Pastor. Hopefully, maklaro na yun para sa lahat. Thank you so Oh, much, Pastor. thank you, thank you. Pastor Sullivan, last shot. Saka si Pastor Jan Paniban ay request natin mag-offer ng closing prayer tapos po ng closing song. Pastor Sullivan, our union director po sa stewardship. Nandito po si Pastor Vicente. Panoorin po natin. Pastor, ririnig ko, Pastor. Yan, nandyan na. Clear, loud and clear. Ah, Yun sa sinasabi kanina ba na may mga kapatira na nasasabi, bakit ako hindi mo akong bibigay ng offering? Ikaw po pinagpala naman ako sa ano. Pinagpala naman ako sa Panginoon. Yung palayan ko mas maganda pa kaysa inyo sa iba. Hindi naman totoong pagpapala yun, Pastor. Kasi sa akin, ang pinakamahalagang pagpapala, Pastor, ay yung naging tapat ka sa Panginoon. May higit pa ba doon? Wala na siguro. Yung naging tapat ka sa Panginoon na Ayun. pinapakita mo yung ibig mo, yun ang pinakamalaking pagpapala, Pastor. Kasi pagka yung pinabasihan natin yung ano ba, yung material things, marami namang tao na maraming pera pero may problema pa rin, Pastor. Kaya sa akin, hindi yun dapat pagbatayan o maging sukatan upang ipagyabang ng iba na mga kapatiran natin na meron ako. Hindi naman ako nagbibigay. Pinagpala naman ako sa Panginoon. False blessings yung Pastor. Ah, Kahaka lang na ano. tama yun. Kahaka rin. Tama yun. Ang pagpapala ng Panginoon ay napakarami. Kalusugan is a blessing. Karunungan is a blessing. Napakarami eh na pagpapala. Ngayon, hindi lang naman ng Panginoon ang pagdating sa pera ha, hindi lang naman ng Panginoon ang nagbibigay ng pagpapala ng pera eh. Ang demonyo nagpapayaman din eh. So, hindi natin masasabi na ang kapatid ay yumaman, eh, blessing ng Panginoon. Pwedeng hindi eh. Kaya nga,
ah, marami tayong mga kapatid na tapat kahit na hindi sila mayaman. Ang sample sa Bible nga niya yung widow sa temple eh. Ganon. So hindi masusukat ang blessing pagdating sa pera. Sapagkat hindi natin alam talaga kung sino ang nag-bless sa kanila ng pera eh. Maaring, ulitin ko, maaring demonyo kasi bakit ba pagpapalain ka ng demonyo ng pera? Kasi alam din niya ang sinasabi ng Biblia na mas mahirap pang pumasok ang ang mas madali pang pumasok ang kamelo sa butas ng karayom kaysa mayaman na pumunta sa langit. Alam niya yun eh. Kaya siya pinagpapala niya ibang tao para di makarating sa langit. Ganon. Kaya hindi automatic na, uy, ang yaman-yaman ng kapatid na yun. Blessed siguro siya ng Panginoon. Hindi. Alamin mo natin kung anong source niya ng yaman. Kaya tama ka, hindi pwedeng sukatin ang pera na pagka yumaman ka, bless ka ng Panginoon. Prosperity gospel yan eh. Hindi tayo naniniwala sa prosperity gospel. Yan. Okay, ganda, Sir, maganda. Okay, sir, Kapitagan. Okay, sir. yung tanong kanina ba, paano tayo kapag nakaw sa offering, wala naman sinasabing percentage. Di ba, si Brad Edmond yata yun ang tatanong kanina, di ba? Sa Opo, stewardship, Pastor. Opo, Pastor. Pero ito yung masasabi ko, Pastor, ganito eh. Ah, ah, isa na ang sagot ng Pastor. Anything less than your best, Pastor, yan ay isang pagnanakaw ng Panginoon. sa, Anything less. sa stewardship kasi ganito eh. Sa pag-aaral ng stewardship, kahit sa salita ng Diyos, ang dapat na unang malaman natin ng prinsipyo bago ang rule. Pagka sinabi ninyo na wala naman sa Biblia ang 10% na offering, hinahanap niyo na yung rule. Pero yung sa prinsipyo, by principle, nandun yan. Kahit hindi lang niyo mabasa na 10% o by percentage ang offering. Pero nandun yan by principle. Anong principle? Yung nga kanina kay Moises, ayon sa kayanan. Sabi ni Pablo, ayon sa kayanan. Pagdating kay Ellen White, napakalinaw na tithe and offering is the same system. Parehong sistema yan by percentage. Yan ang biblical way of giving, percentage. Principle kasi yan eh. Ang principle hindi mababago, ang ruling mababago yan. Kaya sa study ng yung unang seminar ko, siyam na principle ang pinag-aaralan doon. Pero bago ko ibigay yung siyam na yon, nililinaw ko muna na sa pag-aaral ng Biblia, hanapin natin ang prinsipyo, hindi yung rule. Sapagkat ang rule ng Bible, maaring hindi na rule natin yan. Halimbawa, yung pinag-aralan natin last week na mga laws, di ba? Yung mga laws last week ay pagpapalawak lamang ng Ten Commandment. Kaya dalawang commandment na magkasunod na lesson eh. Yung mga rule na sinulat ni Moses sa scroll, subject to ano yan, subject to changes yan. Pero yung principle na pinalalawak niya, Ten Commandments, hindi subject yan sa changes. Yung rule na napakarami sa Old Testament, oh, na binigay sa Israel. Sinusunod ba natin ngayon? Hindi na. Yung rule nila sa adultery, yung rule nila sa divorce. Oh. Pag sinunod natin yung rule nila sa divorce, maaaring labagin natin yung rule sa Pilipinas o kung meron tayong rule ng divorce. Kaya yan, particular sa culture nila, yung rule na yon na mula sa Ten Commandments ay ina-adapt sa culture ng Israel na hindi naman nating kultura. Rule yan eh. Rule is subject to change. Kaya, ang insist ko na,
hanapin natin ang prinsipyo sapagkat ang prinsipyo hindi magbabago. Okay. Parang tapos tayo sa oras na na umiinit na yung discussion natin ngayong umaga. Napakaganda po. Siguro hindi Yeah. ito ngayong panahon na Damo. makasama natin si Pastor Vicente ay marami pang mga presentation na dapat natin malalaman galing po sa kanya. Pastor Jan Panganiban, prepare ka po dyan sa closing prayer natin ang ating Executive Secretary ng Romblon Mission. Okay? Pag-ibaw o Allah ang ipagkakaloob. Jesus Kung Panginoon, ako'y tinubos mo, nilisan mo ang langit at sumakalbaryo, ibigay ko sa tagapagligtas, hindi lamang bahagyang buhay, kundi lahat ang ibibigay ko sa Panginoong Diyos. Ngunit ang lahat ay aking ihahandog. Jesus, Panginoon, ako'y tinubos mo, nilisan mo ang langit at sumakalbaryo, ibigay ko sa kanyang nagbigay, kung kaya niya magpagsinta ay Jesus alay. Pastor John, please lead us the closing prayer. Dakila at Diyos na kahanga-hanga, ngayong umaga pinupuri po namin ang iyong banal na pangalan sa natatanging mga mensahe namin pong napakinggan. Salamat na kami po'y patuloy mong pinapalago, O Diyos, sa kaalaman tungkol po sa inyo. Tunay na ikaw ay makapangyarihan sa lahat at natatanging nagmamahal sa bawat isa sa amin. Ngayong umaga, Panginoon Diyos, nais po naming tumugon sa inyo sa pamamagitan ng mga pananalapi ng lahat ng mga ipinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin. Nais po namin kami po'y matagpuan anumang oras mula ngayon hanggang sa pagparito ng Panginoon na kami po'y karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng iyo pong pangako. Kaya tulungan po kami na sa aming pag-uugali, sa aming isipan, sa aming saloobin at sa lahat-lahat. Kami po'y namamaris sa kay Kristo. Tanggap po namin, Panginoong Diyos, na kami po'y may kahinaan. At ito ang amin pong idinudulog sa inyo. Tulungan po kami na ito po'y mapagwagyan.
Siya nga po. at upang si Kristo po ang siyang matagpuan sa bawat isa sa amin. Amin pong kailangan ang ministry ng banal na Espiritu Siya at nga ng po. iyong mga angels. Nawang lahat ng iyo pong pagpapala na ibinibigay sa amin, lahat ng karanasan na amin pong nararanasan, ang siyang lalo pang magpalapit sa amin sa kay Kristo sa isang wagas at tunay na pananampalataya at pagmamahal. Sa araw na ito, ingatan po kami at marami pong salamat sa iyo pong pagtugon sa aming panalangin. Tanging kalooban mo ang masusunod o Diyos at hindi po ang sa amin. Ito'y samutiling namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Napakabuti po ng Panginoon, mga kapatid. Maraming salamat po, Pastor Jan, sa napakagandang prayer po na i-offer natin sa Panginoon ngayong araw. So, maraming salamat po, mga kapatid, with Pastor Claro Ruiz Vicente. Maraming salamat po, Pastor Vicente, sa very educational, informative, above all, motivational message today. Your intensive experience in the work of God, highly appreciated and respected by me. Thank you for your input. God bless. So, praise God for this message this morning. Ayun po ay galing kay Sir Elmore ng Australia. Ito po ay galing po ni Sir Tolidanes ng Himamaylan District. Sister Petiao ng New Zealand. Joyful morning, everyone. September na, praying for the Holy Spirit to enlighten each one as we listen to His precious words. Merong request si Brother Ray. Happy morning Makasi Upi. Please include your praise and going crusade in Purok Tumpok, Talisay City. Okay. Maraming salamat po, mga kapatid. Pastor Claro Vicente po ay will appear again in our Zoom and in our Facebook Live. Magbibigay ka lang po ng oras at pizza mo po, Pastor, kung kailan ka ulit maging kasama namin dito sa platform ng Negros Occidental Conference. We are greatly blessed Pag-usapan natin. today. Yeah, Pastor? Pag-usapan natin. Yeah, pag-usapan natin yan. Thank you po, thank you. Alam ko pong marami pa kayong maaaring maibigay po sa amin dito na education with respect to regular systematic TV. Okay? Okay na tayo, mga kapatid. Dito lang po hanggang dito lang po tayo at sabay-sabay tayo sasabing experience with Experience with us. us. God bless. Experience with us. God bless God, everyone. God Thank you, bless Pastor. God first. Thank you. Thank you so much, Pastor Vicente. Pagpapalaan Welcome. po kayo ng Panginoon with your family. God bless everyone. Countdown, Brother Edmond. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. God bless everyone. God Experience bless. with us. Thank you. Experience with us.